Nagsampa na ng reklamo sa NBI at COMELEC ang isang netizen na natroma raw dahil sa pagbabanta ng mga taga-suporta ng isang kandidato sa pagkapangulo. Balita hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Attorney JJ, who is... Pagkatapos ng ikalawang presidential debate nitong March 21, tinawag ni Rene Ayin Karunungan sa kanyang Facebook post na lazy choice si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Kasabay ng 13,000 likes at mahigit 4,000 shares, umani rin ang post ng mahigit 1,000 comments, karamihay negatibo. Pero ang ikinatroma ni Rene, ang mahigit 200 private messages mula sa mga taga-suporta ni Duterte. From insults like bobo ka, baboy ka, tanga, to more serious ones such as actual threats of serious harm like mamatay ka sana, ma-rape ka sana, mamassacre sana ang pamilya mo. Kaya nagsampa si Karunungan sa COMELEC at NBI ng mga reklamong paglabag sa Omnibus Election Code, Anti-Cybercrime Law at Revised Penal Code laban sa may 20 Facebook users na nagbanta sa kanya. Sa Section 261E ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang pagbabanta para pigilan ang isang botante na makibahagi sa pangangampanya o pakikisali sa mga political discussion. Ang parusa, 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at diskwalifikasyon sa pagboto. Freedom of speech does not include the right to commit a crime. Just because it's online doesn't mean that you have the right to make these kinds of threats on other people. Natuntun na raw nila Karunungan ng ilan sa mga Facebook user na nagbanta sa kanya. We will require the assistance of the NBI to determine their actual physical address. May apela rin si Karunungan kay Duterte. Mayor Duterte needs to start, being a good example. Siya nga di ba, kung ano-ano din yung sinasabi niyang naririnig natin, even with the rape statement, di ba, parang other people will think na okay lang yon, and it's not okay. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon tungkol dito si Duterte. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.